ginagamit ng away para hindi mo karoon troubles. But listen to this. Number one, to overcome troubles and have peace in your heart, iba yung pinapayabaan niya. To overcome troubles and have peace, and God will comfort you. Number one, in times of trouble, pag di ka ma-trouble, seek the Lord. Sabihin mo siya matabi. Seek the Lord. Sa tagal. Sa tagal, sa tagal. Una, to overcome is hanapin mo. Awit 77 verse 2. Awit 77 verse 2 ng awit. Awit 77 verse 2. Basa. Awit 77 verse 2. Hinahanap ko'y Panginoon sa panahon ng bagabag. Ulit. Hinahanap ko'y Panginoon sa panahon ng bagabag. Yun. Hindi ako nang himagod, dumalangin na magdamag. Ngunit di ko nasumpungan ang aliw kong hinahanap. Sabi nito, in the days of my trouble, I seek the Lord. Again, my hand was stretched out in the night without ceasing. My soul refused to be comforted. Pero sabi niyo, in the day of trouble, sa panahon ng trouble, kaguluhan, pagsubok, pag-uusig problema, sinong dapat mong hanapin? Sabihin mo sa iyo kagabi, seek the Lord. Amen. Lahat ng may problema, walang hanap buhay, walang trabaho, ay pangangailangan sa buhay. Anong sabi ng Matthew 6:33? Gusto mo bang pumayapa, pumanatag, magpalain, as a prayer, sabi ng Bible, pagsikapan mo munang hanapin ang kaharian ng Diyos at mamuhay na matuwid at ang lahat mo pangangailangan ay kanyang inaragdag. Amen! Lahat sumunod ng hallelujah! Yan ang Matthew chapter 6 verse ayun 33. Seek the Lord. Amen. Hanapin mo ang Diyos. Hanapin mo ang Diyos. Then sabi dito, in times of trouble, Ikalawang Kronika, chapter 15, 1-4. Ikalawang Kronika, chapter 15, 1-4. Basa. Ano sabi? Ikalawang Kronika. Ano yung aking mga estudyante? Si Azarias na anak ni Obed ay kuba ng Espiritu ng Diyos. Kaya't sinalubong niya si Asa at sinabi, dinggin mo, Asa, makinig kayo mga taga-Hoda at Benjamin. Si Yahweh sa inyo habang kayo ay tapat sa Kanya. Masusumpangan ninyo siya kung inyong hahanap. Ayun! You will seek Him. You will seek Him. You will found Him if you seek Him. If you found the Lord, find the Lord, you will seek Him. Walang naghanap na hindi nakakita. Kaya hindi makita, tamad. Tamad. Kaya yung lahat ng magsisik the Lord, tignan mo, maraming experience. Hindi alam ang gawain ng Moscow, galing Hong Kong. Gusto niyang pumatay ng El Shaddai. Hindi niya alam ang gawain sa Macau. Pababa ng ferry, subakay ng bus, tanungin mo, Brad, thank God, ako ba'y galing Hong Kong. First time po ako sa Macau, gusto kong kumatin ng gawain. Alam niyo, tinuro ako ng Diyos. Bakit? Ang design ng puso mo, hanapin ang gawain niya, at ito yung makatagpuan. Tamad ka na lang, at ayaw mo talaga, ayaw mong dumalo sa gawain. Hindi mo siya nasubukan. Sabi niya, if you seek me, you will what? You will what? Ang problema, maraming Pilipino,
Kaya lang hinahanap ang Diyos pag may problema na. Nung walang problema, hindi yung makita sa gawain ng Diyos. Kasi malakas, may pera, may trabaho, natsaw na. May nangyaring masama sa kanyang employer. Napagbitaan siya. O ano ngayon? Iiyak-iyak ngayon. Tapos, Diyos ko po, pinauwi na ako ng employer ko. At saka ko na siya hinahanap kung may problema. Nung wala akong problema, hindi ko siya hinahanap. Amin po. Totoo, hindi. Are you in troubles? Kung troubles na, seek the Lord. Hanapin mo siya at iyong masusumpungan. Amen? Pangalawa, ito pa, maganda ito eh. Awit chapter 9, verse 9. Basahin mo sa Tagalog. Awit chapter 9, verse 9. Basa. Ikaw, O Yahweh, ang tagapagtanggol ng api-apihan. Sa gitna ng gulo at mga panganib ay kutang matibay. Sa gitna ng gulo, in the midst of trouble, you are my shelter. Walang ibang tutulong sa iyo sa gitna ng problema mo kundi ang Diyos. Ang iyong kaibigan, sasabihin ko sa iyo, pag marami kang pera, ang dahil ng kaibigan. Pero subukan wala ka ng pera. Lahat na kaibigan mo, wala na. Iba pa ang aawahin niya. Pero ang Diyos, lagi na andyan. Lapit sa Kanya. Hanapin mo siya at siya yung masusumpungan. Amen! Awit 27 verse 5. Ayan pa, supporting verse, ang dami niyan. Awit 27 verse. Iingatan ako kapag may bagaba. Yun! Sa banal na templo'y iingatang ligtas. Iingatan mo kapag may merong hindi ka mapapahamak in times of trouble if you seek the Lord. Hindi magiging palpa kami yung lakad if you seek the Lord. In other words, put God first. Whatever you do, put God first. And the Lord will put you first. Hallelujah. Amen! In times of trouble, Kawikaan 8:17. Sumunod, Kawikaan, Proverbs 8:17. Basa! Mahal ko silang lahat na sa akin nagmamahal. Pag hinanap ako ng masikap, tiyak na masusumpungan. Pag hinanap ako ng ano? When you seek Him, sincerely. When you seek God, sincerely. Look at those Sister Rose. What? Sincerely. Kung hahanapin mo ako ng masita at ako yung masusumpungan. O subukan mo nga, nahulog yung iyong kwintas. O, saan? Doon sa gitna, nahulog yung kwintas. Tapos, ikaw naman, ganyan lang. Ano na mo? Kwintasan? Dito, wala. Ay, hindi ka sincero. Ang sincero, ayun! At pag nasubukan mo, thank you, Lord! Ang Diyos lalo na. Pag nasubukan mo ang Diyos, pinakamasaya tao sa malatang lupa. Amen! Hallelujah! First, are you in trouble to overcome troubles and deep peace in your heart? First, you must seek buong puso. Amen? Isang mahalagang bagay na walang tapos nakita mo. Ano ba halamdam mo? Ano ba halamdam mo? Masaya ka nung pero ba nakasupong? Nawala yung ginto. Alahas mo ginto. Ang mahalin. Nagkakalaga ng 50,000 pataka. 50,000 pataka. Wait, tama ba yung 50,000 pataka? Ano nga pala? Pare, hinahanap ko mali yung aking alahas. Yung aking ginto. Kaya dito, ang kirain na ako. Ito pala yung aking ginto. Nakita ko din. Ay, ito na. Nakita ko na. Steady reaction. Pag nakita mo siya,
Amen? Tuwan-tuwa ka. O meron ba sa inyong tumayan ng sweepistek na Yung bang tumama ng sweepistek? Sweepistek. Nay, anak tumama ko ng first prize. Saan na? Sweepistek. Magkano? 10 million. Ang lungkot ko. Is there any among you who won first prize in sweepistek na? Sabi niya, Kuya, bakit? Tumama ko ng first prize sa sa sweepistek. Talaga? Oo, how many million? 30 million. Tumama lang ako. Is that your reaction? Oo, how many million? 30 million. Tumama lang ako. Is that your reaction? Ang tumama. First prize! Buong barangay! Tumama ako ng first prize! 30 million! 30 million! But, ang 30 million mo, for how many years lang, mauubos din niya. Ano kaya, pag nasubukan mo ang Diyos? Ano? Yung bang pagod na pagod ka na, hirap ka na, at nung masubukan mo si Yahweh, nagkaroon ka ng kagandawahan. Kapayapaan na hindi kayang bayaran ng milyong-milyong sa labi. Sasabihin ko sa inyo, maraming tao, mayaman. O mayaman ni Stanley Ho, pinakabayaman sa buong Macau, Hong Kong, ngayon nakahiga na lamang sa kanyang bed. Hindi na magamit yung pera o ano kayo. Tumarbaho ka ng tumarbaho, hindi masama. Pero minsan naman, give your one day for the Lord. Why? Because the Lord give you strength. Why? Because in the morning when you wake up, it is God's gift to you. Napanibagong buhay pa na, Lord, today is Sunday. I will go to you, church. I will seek you. Wala. Pagdating ng linggo, wala. Tongkits, Sagmalo, Taipa, Hong Kong, Paglalagala, wala na. Spend more money. Then pag-uwi ng bahay, wala, hindi mo masaya. Pero ikaw, nagaling sa El Shaddai, galing sa Saigon, sa Hong Kong, uwi ng bahay, tulog ka na, masaya ka pa. Amen! Tingnan mo, nasa pasyal. Habang nasa pasyal, nagkukwento ng hallelujah. Ang ganda ng mensahe. Praise the Lord. Talaga, oo, sa yung mga taon, walang Diyos na hinana, pagsakay ng bus. Pare, sakit ulo ka. Ikaw, masaya. Saka dati, sa El Shaddai. Yung hindi ka sa El Shaddai, masakit ang ulo. Ubus ang pera, kung ano mga binibili. Yung galing sa El Shaddai, hindi na uubusan pa ng ubus. Amen! Pangalawa! Ano yung troubles to overcome? Ano una? Pangalawa! Call upon. Sino? Means pray. Ano ibig sabihin nun? Call upon the Lord. The Lord hear. Sabi dito, Awit 20 verse 1. Awit 20 verse 1. Psalm 20 verse 1. Ano sabi? Awit 20 verse 1. O dinggin ka nawa ni Yahweh tuwina, kung ika'y sapitin ng hirap at dusa, at ang Diyos ni Jacob ingatan ka sana. Oh, the Lord hear me in the days of trouble. The Lord hear me. When you call upon the Lord will hear you. The Lord will hear you. Pag may problema ka, huwag kang lalapit kung saan-saan. Yung may mga sakit sa inyo sa Pilipinas na mga kamag-anak, pag may karamdaman, huwag lalapit sa albularyo, may hinger kay Mang Kepwe. Gusto mong gumaling? Saan lalapit? Sino ang dapat mong tawagin? The God Almighty, all-powerful, the great healer. Kaya yung lahat na may sakit kayo, magaling na. Ang sabi ko, lahat na may sakit kayo, magaling na. Lahat ng... Hindi masama ang doktor, pero ang doktor, pangalawa lang yan. But I tell you, up to now, walang magawa ang doktor sa cancer. For your information, wala pong lunas ang cancer. Lahat ng may cancer. Oh, sino sa inyo dito? Taas ang kamay. Sino sa inyo dito? May kamag-anak at mahal sa buhay.
ikinamatay sa sakit na kanser. Who among you, may anak, ikinamatay, sakit na kanser. O, tingnan nyo, ito malungkot. Yung may sakit, yung pasyente na may kanser, mamatay din pala. Ang laki ng gastos. Ang laki, cancer sa breast, tumor, sa ito ba, sa buto, cancer sa utak, cancer sa kung saan cancer. Sasabihin ng mga doktor, Mrs. Doktor sa Makati, tsaka sa St. Luke, ginawa na namin lahat ng paraan. Ang sakit ng iyong mga mahal sa buhay, cancer po sa breast, cancer po sa atay, cancer sa kidney. Ginawa namin ang paraan. Ang inyong mahal sa buhay, 3 months to live. Cancer. Sasabihin ng mga doktor, Ma'am, Mrs., Sir, sa bandang huli, ipagpasa. Ang Diyos laging huli. Totoo, hindi. Laging huli ang Diyos. Pero mabuti ang Diyos. Walang tumawag sa Kanya na hindi niya ginuhuli. Bakit? Sasabihin ng doktor, ang hindi namin magagawa ng Diyos. Sabi sa Diyos ay wala. Naalala ko tumawag sa akin nung isang araw, Sister Chris, sa Atano. Brother Dante, ang tatay ko nakumpay sa ospital. Bakit? Kasi ang finding daw ganyan-ganyan. Manalangin tayo. Tumawag tayo sa Diyos. Nagpray kami. I declare healing. In Jesus' name. Ako sa Chris, ang tatay mo, lalabas na. Ano nangyari? Nag-share na. Ano nangyari? Lumas na. Wala na sakit. O, anong sikreto? Tinawag natin ang manggagamot. Jesus is the great healer. In times of trouble, to overcome, seek the Lord, pangalawa, call upon the Lord. Awit chapter 50, verse 15. Awit 50, verse 15. Awit 50, verse 15. Basa. Kung kayo ay may bagabag, Kung kayo'y may magkabang, ako lagi ang tawagin. Kayo'y aking ililigtas, ako'y inyong pupurihin. in the days of trouble, sabi ko sa English, in the days of trouble, call unto me. Call unto me, and I will answer thee. Amen? Ano ba may sabi sa Psalm 91, verse 15? Kung tatawag ka sa akin, pero sabi ng Diyos, aking kita sa tapat sa akin. Hindi yung number ko sa akin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y. Taas ang kamay ng mga magulang. May mga anak, taas ang kamay. Sabihin mo, sa iyong katabi, ako yung nanay. Ako yung tatay. Ako yung may anak. Okay, mga kamay. Sino ang unang tinatawagan ng mga anak pag may kagulo sa kanyang buhay? Magulang. Minsan, hindi makatugon ang kanyang magulang. Bakit? Nasa parang tayo. Busy kay ako. Tawag na tawag yung anak sa text. Busy pa ako. Sometimes naman, i-check nyo ang inyong pamilya. Sasabihin ko sa inyo ito, reality, habang buhay, ang inyong mga mahal sa buhay, mahalin nyo. Mahalin nyo. Habang buhay ang inyong nanay at tatay, mahalin nyo. Buhay ang inyong asawa, kapatid at mga anak, mahalin nyo. Kasi ang buhay ng tao hindi mo hawak. Lalo ngayon, nasa malayo ka sa Macau. Ito ang reaksyon. Pag may namatay sa Pilipinas at umuwi, nasa Macau pa lang, iyak na iyak. Nasa Cebu Pacific, iyak na iyak. Magaling sa ba, iyak. Nakinig ba kaya?
balang mo. Sabi ng kanyang kapatid, ate, uwi ka naman kasi 5 taon ka nang nasa Macau. Ate, hinihiling ko sa iyo na sa Lord na makauwi ka kasi madalaw mo ako kasi may sakit ako, ate. Sumagot, kapatid, may part-time ako. Ito na. Epic lang namatay! Kinausap mo yung katabi niya. Ka-boyfriend, tumawag sa akin ang aking nagmamakaawa na ako yung umuwi sa kanya. Hindi ako umuwi na nabibisi. Kausap ko, umiyak na rin. Nakiyak ka. Tapos pag-uwi ng Pilipinas, nasa Rogano, nakakita yung pakiyak. Ano ba ang Rogano? Ayun na, sakay ng tricycle, sakay ng jeep, sakay ng taxi. Ang daming tao. Daming tao. Totoo, hindi. Habang buhay pa ang inyong mga mahal sa buhay, supportahan nyo. Ngayon, maraming graduation ng mga anak, uwi kayo. Hindi kakasal, uwi kayo. Amen? Bakit? Kasi malayo ko sa reality. Totoo, hindi. Uwi kayo. Lalo na yung mga marami ang pera sa inyo, hindi naman kayo mag-isip. Ito. Kuya, hindi yung binig mo sa akin cellphone. Galing kayo pa. Galing na. Sino ba pagbibigyan mo? Napakasakit. Hindi ko malilimutan ang nangyari sa akin. Kuya, patawarin mo ako. Ito na cellphone mo. Pero huwag mo ibabaw sa hindi ngayon, sayang mo. Alam pa. Okay! So, ano nyo? You remember yung mga alagad, from Pampang, sumakay ng bangka, nag-sailing sila sa dagat, sailing, at peace, with the trouble. Lumalakad sa bangka, ang bangka sa dagat. Then Jesus, dahil sa akin na ng panatag ng bangka, nasa likod ng bangka si Jesus ay, nagawa Jesus? Yung mga alagad, nagdadama. Chase. Ano ba chase ang muna? And then suddenly, hindi nyo, makinig kayo puti. Biglang dumating ang thunderstorm. Napakalakas na storm. Humagya! Lulubog tayo! Pinapasok ang tubig! Kuha ng tambok. Ng tambok. Wala pa. Diba? Sa gitna ng bagyo, si Jesus sa likod ng bangka, ang sarap ng tulog. But the disciple of Christ, trouble. Takot. Lulubog tayo. Anong ginawa ng mga alagad? Bakit tumigil ang bagyo? Saan lumapit? Sino tinawag? Ayun! Sabi ng mga alagad, Master! Ramay! Tulog! Lulubog tayo! Sis naman, lulubog tayo! Tulog! Ang sabi ni Jesus sa hangin, tigil! Ang hangin ay biglang ang sabi sa alon, tumahimik ka! Yung alon biglang ano? Yung manghangin at alon may isip. Ang sabi niya sa hangin, tigil! Yung hangin, walang isip, tumigil. Alon, tumahimik ka. Yung alon, walang isip, tumahimik. Sumunod sa tayong Diyos. Sino sa inyo may isip? Sino may isip? Anong dapat gawin ng may isip?
Glory to God. Glory to Christ Jesus. Yan, mapagpalang araw po mga ka-pray partners, brother and sister in Christ. Ako po muli si Sister Daisy at narito pa rin po tayo sa bansang Canada, Alberta. So ito po yung playback or ito po yung video, lumang video na ating kapatid na si Brother Dante Armenta. I think isa po itong pag-aaral or kanilang Bible study. Noong, ito po video na to ay 12 years ago na. So, na-upload po siya noong March 20, 2013. And, ang nag-upload po ay si Sister Kathleen Go. So, ayan. Bali yung video po na ito ay hindi pa po tapos. Ayan, pwede niyo pong panoorin ng buo at kompleto. Nasa comment section po yung link. Kaya pwede niyo pong panoorin. So, bigyan ko lang po ng komento. Yung favorite, yung famous line na laging sinasabi ni Brother Dante. Yung alon, may isip. Yung hangin, may isip. Wala, di ba? Wala. So, bali ito po ay sa Gospel reading na Lucas 8, chapter 22 hanggang 25. Ayan. Pinatigil ni Jesus ang unos. So, ito po. Isang araw, si Jesus ay sumakay sa bangka kasama ang kanyang mga alagad. Sinabi niya sa kanila, tumawid tayo sa ibayo at gayon nga ang ginawa nila. Nang sila'y naglalayag na, nakatulog si Jesus. Bumugso ang isang malakas na unos at ang bangka ay pinasok ng maraming tubig, kaya't nalagay sila sa panganib. Nilapitan siya at ginising ng mga alagad. Guro, lulubog na po tayo, sabi nila. Bumangon si Jesus at sinaway ang hangin at ang nangangalit na alon. Tumahimik nga ang mga ito at bumuti ang panahon. Tinanong niya sila, nasaan ang inyong pananalig? Ngunit sila ay natakot at namangha. At ang sabi sa isa't isa, sino kaya itong inuutusan niya pati ang hangin at ang dagat? At sinusunod naman siya ng mga ito. Ito ang salita ng Diyos. So yun po yung lagi nating naaalala at natatandaan sa ating kapatid na si Brother Dante Armenta na yung alon at yung hangin, kung tutuusin, wala nga pong isip. Pero, nung nagwika ang Panginoon at sinabing tigil, sila ay tumigil at sumunod nga sila sa Panginoon. So, ang tao, naturingang may isip, no, hindi sumusunod sa Diyos. And idagdag din po natin yung topic po ni Brother Dante ay ang To Overcome Trouble by Brother Dante Armenta. So isa po sa mga na topic niya ay to overcome trouble is to seek God. At meron pong isang verse doon na sinabi na kapag kayo ay may bagabag, tawagin niyo ako. So, sabi sa awit. So, pag sila'y tumawag nyo, katulad ng Salmo, laging handa ako na sila'y pakinggan. So, alam niyo po ba yung sa Biblia, ang pinaka mahabang chapter ay ang awit. At kapag binasa po natin yon, ulit-ulit po doon na maririnig natin, mababasa natin na purihin mo ang iyong Diyos. Mula sa pag-umaga, sa pagkagising sa umaga hanggang sa pagdapit hapon. Ang kanyang pag-ibig ay hindi nagmamaliw. So, pag binasa mo siya parang ang sweet ni Lord. Napaka-romantikong Diyos. No? Yung nagmamahal sa tao, sa atin. Na gusto niya tayo laging
makapiling, no? Yung bang pag in love ka, yung gusto mo siyang laging nakikita, lagi mo nakakausap. So, gusto ng Diyos, ganun din tayo na lagi natin siyang inuuna. At syempre sabi ng Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God at lahat ng kailangan natin, no, ay ibibigay niya. Pero pag sumakitan, no, pag harian muna tayo ng righteousness, no? Pag sumakitan niyo man ng pagharian kayo ng Diyos at lahat ng gusto natin ay makakamit natin. Yan, di ba po? Ayan, napakasarap talaga pag nilayan ang salita ng Diyos. At syempre, marami pa pong na-upload si Sister Kathleen Go. Pwede niyo pong puntahan yung channel niya. Doon po, marami po siyang na-upload na video ni Brother Dante Armenta. And gusto kong nais pong marinig ang kanyang tinig at syempre ang mga salitang na ibahagi niya doon sa mga video na yun syempre makakapagbigay po ng kalakasan sa atin. Amen po. At syempre patuloy po tayo nag-aanyaya, patuloy po tayong dumalo, makinig, saan man po kayo naroroon sa ating mga gawain, magnilay, makinig, dumalo, sapagkat ito po magpapalakas sa atin. Ito po ang magpapatibay sa atin. At ito po ang maghahadlang sa atin na hindi po tayo matukso ng mundong ito. Amen. Tutulong na palakasin yung ating pananalig at pananampalataya. At muli po sa Sukat Parañaque, every Tuesday and Saturday po yan sa Amber City Ground. So, San Dionisio, Sukat Parañaque at siyempre sa ating Amorsolo Prayer Meeting sa 118 Amorsolo Building, Legazpi Street, Makati City, Philippines. Ayan. At siyempre, sa Diyos po ang walang hanggang papuri, pagluluwalhati sa pangalan ni Jesus. To God be the glory. Stay blessed, ka-pray partners, and see you sa next video.